mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po yung Sarines Palaman, inalahat ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Armor of God, Shoes of Readiness. So yung scripture po natin ngayon is Ephesians chapter 6 verse 15. And sinasabi po dito na, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Sa Tagalog, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral, magandang balita ng kapayapaan. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1 is the satanic forces are in retreat. Sinasabi dito ni Satan is bida sa lupa dito sa ngayon sa mundo natin na mahalakak siya dahil nga po is nagtatagumpay sa kanyang mga masamang plano, no? Dito sa mundo, no? Palaganapin yung mga masamang makamundong bagay. So, sinasabi ito na si Satan at kanyang forces is takbo na ng takbo. Kumbaga, nag-set sila ng mga traps sa mga tao na para magkaroon ng kasalanan at malayo sa Panginoon. So, sila is illegal sila dito sa mundo. Di ba nga sabi kahapon sa devotion is may authority sila sa langit na pwede silang pumasok doon, no? Dahil pero ngayon tinanggalan sila ng authority sa langit kasi nga si Jesus na yung may-ari ng lahat, no? Si Jesus na yung authority, no? So wala nang karapalan ni Satan or wala na siyang authority na pumasok pa doon ng kanyang mga kampon, no? Si Satan at ang kanyang ampon ay they are in retreat. So the satanic forces are in retreat. Next is the gospel of the kingdom advances. Nasabi ito na mag-isa lang si Jesus Christ hanggang sa dumami ng dumami, no? Until now, sa buong mundo is mayroon na mga Kristiyano na lahat ng mga bansa sa mundo, no? And the gospel will continue to advance kingdom. Tuloy-tuloy lang yung paghahari, yung kaharian at paghahari na ating Panginoong Jesucristo, no? At nagdadala ng mabuting balita ay ang mga manampalataya, no, na ating Panginoong Jesucristo. So habang lumalaki yung kaharian ni Jesus Christ dito sa mundo, lumiliit yung teritoryo ni Satan, no? Kasi si Christ was ang goal niya talaga is lahat is mapaisa ilalim ng kanyang pabot at kanyang kapangyarihan. So habang si Satan is lumiliit yung teritoryo niya. So the gospel of the kingdom advances. Next is the peace of God conquers heavenly and earthly realms. So ang kapayapaan ng Diyos ay sinasako, no? Sinasabi ito na sa heaven is penalized niya si Satan. At tuloy-tuloy pa rin ang laban between bad angels and angels, no, ni God. So ang pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo, yun lang matatapos yung laban. And the peace of God conquers heavenly and earthly realms. So bilang application at nasabuhay natin is number 1 is advance the gospel of peace in our family. Sinasabi dito na una po talaga sa atin nagmumula, no? Tayo muna yung tumatanggap sa ebanghelyo na nagkakaroon ulit tayo ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, no? Deep connection or deep communication with Jesus Christ, no? And ang kasunod po niya pagtapos po tayo is ang ating family, no? Hindi pwede na yung family is hindi makadanas ng restoration, mayamang biyaya, and also pagpapatawad natin Panginoon sa Kristo. So dapat iadala natin yung pamilya natin sa Panginoon na kumbaga inaalay natin yung pamilya natin kay Jesus Christ na siya yung maghari, no, sa buhay ng ating pamilya. So advance the gospel of peace in our family. Next is advance the gospel of peace in our community. So hindi lang sa pamilya, hindi lang sa sarili natin, hindi lang sa pamilya natin, kundi na rin sa ating community, sa ating kinabibilangan. So yung ebanghelyo dapat daw po dinadala natin. Like ako as a student or as a student or as a church girl, no? So dapat dinadala po natin yung ebanghelyo ng ating Panginoon, yung gospel ni God, sa ating kaibigan, friends, churchmate, and etc. No? So yung community na kinabibilangan natin,
dapat din po sila ay makadanas ng gospel ni Jesus Christ, no? So dapat sila rin ay makabilang sa ebanghelyo at makakilala at papalapit sa ating Panginoong Jesucristo. And lastly is advance the gospel of peace in our nation. Hindi lang sa sarili, sa pamilya, sa community, kundi na rin sa ating nation, sa ating mundo. No? Sinasabi ito na maraming evil spirit dito sa mundo. And yes, at ang utos ng ating Panginoong Jesucristo na i-disciple natin yung nation, disciple in this nation. No? Mahalaga na dapat lagi tayong handa at ibahagi yung salita ni Jesus Christ. No? Kumbaga ipakalat natin, i-disciple natin lahat ng mga tao dito sa mundo. No? Hanggang sa lahat is mapalapit at mapasailalim niya na kanyang kapangyarihan. Because Jesus Christ is the King of Kings, Lord of Lord, no? The Lord of Lord. At ang Diyos lang dapat yung maghahari sa atin, sa buhay natin, at sa buong mundo. So, ayun lamang po ang natutunan sa daily devotion ito. Naway may natutunan tayo, ma-share natin sa iba, at ma-pray natin sa ating buhay. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.